Ito ang mainit na balita at trending ngayon sa mundo ng social media. Duterte, iiyak dito at Inday Sara, walang kawala matapos ang matinding pagbabanta at patuloy na paninira ng mga alipores ng mga Duterte dahil sa pag-impeach kay Inday Sara. Abay tuwang-tuwa ang mga Duterte matapos 3 buwan pa gagawin ang trial dahil natakot daw ang gobyerno ni Marcos kaya malabong makonvict si Sara. Abay heto naman ang sagot ni attorney sa mga alipores ni Duterte. You don't need a clearer indication of that by the fact na 215 members of the House, historically, hindi nagkakaroon ng ganyang kalaking suporta kung hindi alam ng mga congressman na ito ang gusto ng palasyo. Ang unang nakapirma sa akin, for sheer symbolism, nothing will beat it. Anak ng Pangulo. Clearly, they wanted to send that message. Sa tingin ko, they cannot afford to lose. Ang punto, na yung klaro na sinimulan na itong impeachment, formal nang sinampa sa Senado, I don't think that the administration can live with any other outcome except a conviction. Kasi pag na-acquit, sabihin mo, si VP Sara, hindi nakuha yung 16 votes na required from the Senate. Isipin mo ang itsura nila nun. Nagmumukha kayong inutil. Nagmumukha kayong walang kapangyarihan at all. Diba? Yun yung mangyayari. Pangalawa, klarong-klaro ang posisyon ni VP Sara Duterte. Diba? Na kapag na-survive ko to, aba, lintik lang ang walang ganti. Merong balik ito. At klaro yun. Na ganun ang mangyayari dito. So, sa tingin ko, walang choice ang administrasyon kung di siguraduhin, gawin lahat ang kanilang posibleng gawin para siguraduhin mag-lead ito sa impeachment. So, very clear sa akin that they will do everything that they need to do para maabot yung kinakailangan nilang 16 votes sa Senado, whether that is before the election or after. Although tingin ko, 'di ba, malamang sa malamang kung hindi magbabago ang posisyon ni SP Cheese na June pa yan. Huwag tayong magulat kung bigla na lang mayroong special session na ipapatawag ang presidente sometime within the next few weeks. At dahil nga sa posibleng pagkasibak ni Inday Sara sa pwesto, abay ang plano, uunahan ng Senado sa pamamagitan ng pag-resign para makatakbong muli sa 2028 election itong si Inday. Pero ayon mismo kay Kong Luistro at isang makamarcos, kung mag-resign ang ating Vice Presidente, I understand that the removal from office will become moot and academic already. Dahil sino i-remove mo kung nag-resign na nga. But with respect to the second prayer, it is my humble submission, kailangang ituloy ang impeachment trial para magkaroon ng determination whether she will be meted with perpetual disqualification to hold office as well. Unang-una, grounds of impeachment, no? So mga kababayan, para sa akin, itong Article 1 pa lang, napakadelikado po talaga na magkaroon tayo ng isang presidente or any public officials sa gobyerno na kapag napipikon, papatay ng tao. So ito yung sinasabi po ni Luistro na posibleng maging grounds para magtuloy-tuloy pa rin po yung kaso ni Sara sa impeachment kahit po na mag-resign pa itong baliw na presidente po na to. Pag napatunayan po sa impeachment trial na totoo itong graft and corruption ni Sara or committed bribery, and actually mga kababayan, may mga ebidensya po talaga dito at meron pa po talagang mga eyewitness na si Sara Duterte po ay nagbabribe ng kanyang empleyado. Si Gloria Mercado, di ba? Pati yung isang lalaki sa DepEd. Doon pa lang po ay pwede na po ito maging perpetual disqualification to hold public office. Kaya tama po si Luistro dito, no, na may mga kaso po sa article of impeachment na dapat po talaga ang pinaka-parusa disqualification po para makapaghawak na naman ng government office, elected man or appointee. Di ba? At least malinaw, di ba? Malinaw para sa atin to. At tandaan natin mga kababayan, no, na itong si Congressman Luistro, kumbaga siya yung magiging abogado natin para po ipa-impeach si Sara sa Senado. So kayo mga kababayan, no, kayo ba agree ba kayo dito sa sinabi nga po ni Congressman Luistro na kahit po na mag-resign si Sara Duterte, dapat po tuloy-tuloy pa rin po ang impeachment ni Sara, yung impeachment trial ni Sara, kasi nga po yung mga violations nga po ng kanyang article of impeachment, meron po itong parusa na disqualification para po humawak ng isang government office. Pero bakit nga ba pumayag si Escudero na gawin na lang ang impeachment trial after ng eleksyon? Heto ang nakikitang sagot ni attorney. Siguro nakikita ni Cheese na mahihirapan sa present na komposisyon ng Senado. Dapat ang manalo mga senador na pabor sa impeachment. Kasi kapag nanalo yung mga senador na buboto na makonvict si Sara, ay di convicted si Sara. Pero kung ngayon ang botohan
Ito lang present Senate na ito, itong 19th Congress na Senate, nandyan si Bato, nandyan si Bongo, o nandyan pa si Amy Marcos, Cynthia Villar, o lahat yan mga lahat yan maka Duterte. So ang iniisip siguro ni Cheese, wala, mahirap dito sa kasalukuyang Senado. So para kay Cheese, i-delay muna, tapos June 2 na magsimula. Baka ayun yung naiisip siguro ni Cheese. Mahirap manalo ang conviction sa present na komposisyon ng Senado. Pero alam nyo mga kabunyog, mga kababayan, medyo talaga komplikado. Pero ang importante dito, pag nagkaisa ang Senado, ibig sabihin nag-proceed ang Senado at ang presidente gumalaw, yung mga senador na yan, hindi yan makakahindi. Ngayon, kung akong tatanungin, desisyon na ngayon pa lang, ano ba talaga? Kung hindi man matapos, o hindi matapos. Pero kailangan simulan na. Sisimulan mo ng June 2 pa, ang layo na niyan. Marami tuloy nag-iisip, ito yatang si Cheese Escudero, parang pro Duterte ito eh. Hindi ko alam. Pero ang sigurado dito, ay, delikado si Cheese. Pag hindi niya inaksyonan ang impeachment na yan, dinelay niya pa ng dinelay, delikado siya. Nakakapundi itong mga senador na to. Alam nyo mga kababayan, pag in-impeachment trial si VP Inday Sara sa Senado, hindi po pwedeng puro basihan mo yung explanation. Ang magiging resibo mo, puro explanation. Puro paliwanag, hindi po pwede. Kailangan may nakakibat na resibo, katibayan, documents, na nagpapatunay na ganito mo ginastos ang confidential fund, ganito mo ginastos ang pondo ng DepEd, pondo ng OBP. Kinakailangan suswak yun. Doon yung sa report ng COA, wala rin. Isipin mo, wag muna tayo pumunta doon sa kung paano ginastos ang confidential fund. Wag muna tayo magpunta doon sa usaping may nangyaring katiwalian sa OBP or DepEd. Wag muna tayo magpunta doon. Dito muna tayo magpunta sa usaping totoo, may resibo, totoo. 100% totoo. May resibo na kung saan etong kampo nila VP Inday Sara umupa ng safe house 4 na araw ang bill 1 million. Lumalabas ang upa ng isang bahay na safe house isang araw 250,000. Doon muna tayo magpunta. Ito point ko. Doon pa lang malalaman mo na hindi tama ang paggastos eh. Doon pa lang eh. Alam mo, walang problema gumastos ang OBP DepEd ng milyon-milyon, maglabas ng pera milyon-milyon, pero ang magbe-benefits taong bayan. Pero kung maglalabas ka ng milyon-milyon pera sa iyong ahensya, ang benefits kayo, ang bill ng safe house 4 na araw 1 milyon, aba, 4 na araw 1 milyon ang bill nyo? Bakit? Sino ang natulog diyan? Sino natulog diyan? Ha, sila Prince Charles? O doon pa lang tayo magpunta sa puntong 'yon na kung saan may resibo. Doon pa lang malalaman mo may mali na talaga kung paano maglustay ng pera ito eh. Wag muna tayo magpunta doon sa mga kung may nangyaring corruption, doon muna sa paggastos. Lahat ba ito imbento? Ayaw nyo na lang kasi imulat yung pag-iisip ninyo. Ayaw nyo na lang imulat. Para bang ang nangyayari? Ay, basta Duterte ako. Basta Duterte ako, kampi ako sa Duterte, mahal ko ang Duterte. Basta kampi ako, ganun. Kumbaga ang nangyayari na lang, para bang kinukonsinti na yung mga issue. Parang ganun na lang. Basta Duterte kami. Kahit ano pang nangyaring waldasan, ganun, Duterte pa rin. Siguro itong mga didisit na to karamihan dito, martir sa pag-ibig. Harap-harapan ng niloloko, I love you pa rin. Alam ko sa sarili ko, uusad to kasi may nag-file eh. Hindi po pwedeng hindi pansinin ng Congress ito ng House of Representatives. Bakit? Mandato nila eh, nasa konstitusyon na once na may nag-file, kailangan busisiin, reviewin kung may probable cause. Ngayon, yung mga ipinail ng mga iba't ibang grupo, individual, na mga pinail na kaso laban kay VP Inday Sara, na impeachment case na iba't ibang issue yan, iba't ibang dahilan. Ni-review ngayon yan ng House of Representatives, mga mambabatas. Nagkaroon ng probable cause. Doon na sila pumirma. Yung pirma na yon para maidala na sa Senado. Parang yun yung korte. Ngayon, ang magiging hukom na yung mga senador. Sila na ang magta-trial kay VP Inday Sara kung itong taong ito ay talagang nagkasala. Kaya isipin nyo na lang, halimbawa lang to ha. Isipin mo na lang, manalo si Ipe, manalo si Jimmy Bondoc, manalo si Willie Revillame. Isipin mo, makikita mo sila sa June 2025, mga nakasuot ng toga, sila ang hukom. Naloko na! Tapos sabi ni VP Inday Sara, sa totoo lang, mas masakit pa maiwan ng boyfriend, girlfriend kesa ma-impeach sa House of Representatives. Yan ang sabi mo sa bibig mo. Ewan ko lang sa kalooban mo ha. Sa totoo lang, mga kababayan, pag ito na-impeach trial si Pusit sa Senado, tinrial na, nililitis na siya. Yung mga hindi niya nasagot sa House of Representatives, sa Quadcom, yun din mga itatanong sa kanya. Kaya yung sinasabi niya na interview, nagpapalakas loob siya, sabi niya, salamat, na-file na para masagot na rin ang mga katanungan. Style. Kumbaga para sa akin, pinakikita niya lang na mayroon pa siyang mga sapat na isasagot. Kasi mga kababayan, bakit ba humantong sa impeachment trial? Kaya napunta sa impeachment trial sa Senado dahil din sa mga hindi niya nasasagot ng malinaw. Pero kung dati pa lang nakakapaglabas na sila ng tamang ebidensya, tamang resibo, napapatunayan nila sa Quadcom, at po yung mga nilalabas nilang resibo, sumuswak dun sa nilalabas ng report ng COA, hindi naman mapupunta sa ganitong eksena eh. Walang magiging sapat na dahilan para ma-impeach siya sa House of Representatives.
Kaya kung na-impeach man siya sa House of Representative, kasalanan din ng kampo nila eh. Kasalanan din niya eh. Dito natin malalaman, mapapatunayan, dito rin natin makikita kung sino talaga ang mga senador na pumapanig sa tama at sa katotohanan. Dito rin natin makikita yung mga nagpapakita taong gumigit na. Dito natin malalaman mga kababayan lahat-lahat. Ito si Robin Padilla, isang malaking pagkakamali yung ginawa niyang pahayag nung nakaraan. Sobrang laking pagkakamali. In-interview siya nung January 13, kasagsagan ng peace rally ng INC. Ano sabi niya? Magnono siya sa Senado pag na-impeach trial na si VP Inday Sara Duterte. Magnono, nakaredy na yung sagot niya. Kung iisipin mo, gagamitan mo ng isip, ng utak, bakit ka nakaredy agad ng no? Eh, hindi pa naman natatrial. Kasi, kahit kaibigan mo si Digong, kahit kaibigan mo ang pamilya Duterte, kahit kaibigan mo si VP Inday Sara, personal niya yon. Pero once na pumasok ka na sa loob ng Senate Hall, sa Senate hearing, at sinuot mo na yung toga mo, dapat yun, lahat yun, inilalabas mo na sa utak at kalooban ng katawan mo. Dapat, yung moment na yun, iniisip mo sa sarili mo, hukom ako, kailangan gumit na ako rito. Wala akong pakialam sa pare-pare system. Kinakailangan hukom ako rito, kailangan talaga litisin. Kailangan pumanig sa tama. Magdesisyon ng tama. Pero yung sinasabi mo, magnuno ka na agad, tapos wala pa naman trial na nangyayari. Ibig sabihin, hindi ka babase sa mga lalabas na katibayan resulta doon sa trial na yon. Kaya ka nagnuno, bumabase ka kasi kaibigan mo si Digong. Isipin mo, Robin Padilla, isaksak mo sa utak mo to, sir. Bakit ka nga magnuno? Hindi wala pang trial. Ito talaga mag-resign to eh. Dapat talaga mapaalis ko dyan sa Senado eh. Di ba? Isipin mo magnuno ka, wala pang trial. Ibig sabihin, kahit may lumabas na malalaking ebidensya, resibo, katunayan talaga nagkaroon ng korupsyon sa OBP at DepEd, no ka pa rin. Nakano ka pa rin. Hindi ka nababase sa mga resulta ebidensya. Mababase ka na sa pagiging magkakaibigan nyo. Tanga. Puti ka nung klaseng senador ka, sir. Napakaengot mo. Isa ka rin eh. Alam mo, big mistake ka rin talaga kung ba't ka nanalo dyan. Totoo lang, Senador Robin ha, isa ka sa mga pinakamalaking pagkakamali ba't ka nagkaroon ng posisyon sa gobyerno.